Mumurahin nyo ba si Secretary Benhur Abalos at Vince Dizon? Kasi sa kanila pong naging pahayag nito pong nakalipas na araw, handa po silang magpamura sa ating mga kababayang Pilipino sapagkat nauunawaan po nila ang damdamin po natin. Talaga nga naman, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan po, flood control projects, na sandamakmak po ang anomalya. Pero bago tayo magpatuloy dito po sa topic na yan, meron po akong gustong ibahagi sa inyong shared post nitong post nito pong si Sir Herman Estrada, ang isa po sa malapit na kaibigan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And also before that, yung tanong po natin, hindi pa rin po sinasagot ng dalawang dilawan na si Christian Esguerra at saka si Vlogcaster Armandin. Simpleng tanong na hindi po nila kayang sagutin. Tapos kung makaatake sa atin ng mga supporter po nila, para bang yung iniidolo nila ang gumagawa po ng tama at si Top 1 ang gumagawa ng mali. Kaya ang tanong po natin sa dalawang iniidolo ninyo na si Christian Esguerra at Vlogcaster Armandin, sila po ba ay nagbabayad ng tamang buwis mula po sa kinikita nila sa YouTube channel? Kasi si Top 1, matapat ko pong sasabihin sa inyo at pagmamalaki kong sinasabi, ipinagyayabang ko na yan ngayon dahil yan po yung gusto nyong mangyari. Ipinagyayabang ko na matapat po akong nagbabayad ng tamang buwis mula po sa kinikita natin dito sa YouTube at Facebook. At bahagi po ng kinikita na yan na pupunta sa gobyerno, in return, binibigay po sa serbisyo publiko. Eh yung iniidolo ninyo, nagbabayad ba sila ng tamang buwis? I don't think so. Kasi kung ito pong dalawa na ito ay nagbabayad ng tamang buwis, ayon sa kinikita nila sa YouTube, napakadali pong sagutin nun. Siyempre, pag sumagot ka ng oo, dapat may corresponding na resibo. Ngayon, punta po tayo dito sa post ni Sir Herman Estrada. Nagpapaalala po siya kasi mukhang ang nagdidictate ngayon ng naratibo ay ang mga oposisyon. Sa paniniwala ni Sir Herman Estrada, mukhang ito yung kahinaan naming mga PBBM content creators at kasama na po kayo dyan, mga supporter at loyalista. Which is partly true and syempre, nagdi-disagree din ako. Mamaya ko po sasabihin sa inyo kung bakit ako nagdi-disagree dito po sa post at sumasang-ayon din somehow. Kumbaga, hap-hap po ito. No, tama yung observation niya, pero kinakailangan mag-take action dito ang ating gobyerno officially. Hindi pa pwedeng iasa ng ating gobyerno sa aming mga PBBM content creators na mga independent, lalong-lalo na kay Top 1, ang mga plans and programs ng ating gobyerno para ipakalat sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, nakasulat po kasi ito sa wikang Ingles, kaya ipinatranslate ko na po sa wikang Tagalog. No? Siya po si Sir Herman Estrada. Kaibigan po siyang maituturing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pinapahalagahan ko po ang kanyang mga insights. Ito po yung nakita kong post last time nang siya po ay nandito sa Pilipinas. Ewan ko kung nandito pa siya. Ito po ay pagkatapos na yata ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung tinutukoy po natin na si Sir Herman Estrada, ito po, naka-block. No? Malapit na kaibigan po ito ng pamilya Marcos. Sa panahon ng kagipitan ng pamilya Marcos, isa po sa mga taong hindi umiwan sa ating mahal na Pangulo at sa pamilya Marcos. Kaya basahin po natin ang panulat niya at pag-isipan po natin, bigyan ng konsiderasyon. Kaya nga, ako sinabi ko na rin ito, no, matagal na noong pa, na dapat hindi tayo nagpapadala sa dikta ng mga sinasabi ng mga oposisyon, lalong-lalo na ng mga Duterte. Pero, dapat mag-take action po dito, partikular ang Presidential Communications Office. Ayon po sa kanyang panulat na sinalin po ni ChatGPT sa wikang Tagalog, muli,
Kinagat na naman ng mga pro-BBM vlogger ang pain, hook, line, and sinker. No? Ang Achilles heel o pangunahing kahinaan ng ating mga vlogger. Ito ang usap-usapang reaksyon kamakailan sa matinding pahayag ni Christian Esguerra. Alam nyo na kung ano yon. Hindi, ipaalala ko po sa inyo para mas magkaroon po kayo ng konteksto kung bakit ganon ang naging reaksyon nating mga nagmamahal sa Pangulong Bongbong Marcos. Natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Yun ha. Yun po yung sinabi niyang si Christian Esguerra kung bakit nag-react po tayo ng ganon. No? At ang mga vloggers na sumusuporta sa ating Pangulo, kasama po kayong mga PBBM supporter at loyalista, ay sumunod na. Sa pinakapuso ng estratehiya, simple lamang ito. Ayon po kay Sir Herman Estrada, agawin ang kontrol sa naratibo sa pamamagitan ng sunod-sunod na maliliit na distraksyon. Sa halip na ituon ang pansin sa mahalagang tagumpay ng administrasyon, nahulog ang mga pro-government vlogger sa isang reactive trap. Palaging sumasagot sa bawat bagong kontrobersiya at dahil dito, hinahayaang ang oposisyon o ang mga kritiko ang magtakda kung ano ang pag-uusapan. Pangkalahatang paliwanag, inilalarawan ng pahayag na ito ang mga taktika ng agenda setting at information warfare sa political communication, partikular sa konteksto ng political blogging at social media sa Pilipinas. Sa halip na sila mismo ang magtakda ng naratibo sa pamamagitan ng maagap at planadong mensahe, ang mga content creator na kakampi o sumusuporta sa administrasyon ay nahihila sa isang trap of reactivity. Dahil dito, unti-unti nilang isinusuko ang kontrol sa diskurso sa mga puwersa ng oposisyon o sa mga kritikal na komentarista. Mahalagang dinamika ng pahayag. Ito translate na kasi ito ni ChatGPT kaya ganito na yung approach. Pag-agaw sa naratibo sa pamamagitan ng sunod-sunod na distraksyon. Sa halip na pag-usapan ang malalaking tagumpay sa polisiya, tulad ng mga milestone sa infrastruktura, mahalagang economic indicators o tagumpay sa diplomasya, na ipapasok sa diskurso ang maliliit ngunit sensational na issue. Ang mga ito ay nagsisilbing parang chap o panlilinlang na bumabaha sa news cycle at naglilihis ng atensyon mula sa mas mahalagang pangmatagalang nagawa. Ang reactive trap of defensive communication, kapag naglabas ang mga kritiko ng isang kontrobersiya, iskandalo o pagkakamali, nararamdaman ng mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon na kailangan nilang agad itong sagutin. Ngunit sa mismong pagkagat sa pain, nabibigyan nila ng dagdag na kredibilidad at exposure ang framing ng kanilang mga kritiko. Sa halip na mapahina ang issue, sila pa mismo ang tumutulong upang lalo itong lumaki at makarating sa mas maraming tao. Ang proactive communication ay may malinaw na direksyon. Ito ang mga nagawa at tagumpay na dapat malaman ng publiko, samantalang ang reactive communication ay nagiging ito ang dahilan kung bakit mali ang kanilang akusasyon. Dahil dito,
Mula sa pagiging tagapagbuo ng positibong naratibo, nagiging permanente silang tagapagtanggol at tagapamahala ng krisis. Sa digital landscape ng Pilipinas, kung saan malaki ang impluensya ng Facebook, YouTube, TikTok at X sa opinyon ng publiko, makikita ang pagkontrol sa naratibo sa tatlong pangunahing paraan. Algorithm-driven outrage. Umaasa ang mga content creator sa engagement, views, comments, shares at reactions. Mag-react ako dito, no? Marami pong sumausaw dito, unfortunately, for the views. Yun ang nakalulungkot doon. Pero wala tayong magagawa kasi yung mga content creator na yan, kailangan nilang kumita, same with Top 1, pero sana yung pagsawsaw po nila makatotohanan, no? Hindi lamang po for the views. Anyways, may mga punto pa tayong babanggitin mamaya. Sinagot ko kasi ito sa kanyang comments sa comment section at babasahin ko na lamang yung sagot ko at sagot niya. Tuloy ko po yung sinasabi po dito. Ang pagpapaliwanag ng polisiya ay nangangailangan ng detalye, konteksto at mas mahabang diskusyon. Samantala, ang sensational na pag-atake ay madaling gawin at madaling maunawaan. Dahil dito, napipilitang gumawa ng mahabang paliwanag ang mga tagapagtanggol ng administrasyon, ngunit kadalasan, hindi nito naaabot ang lawak ng audience na naaabot ng orihinal na kontrobersiya. Kaunting airtime at atensyon lamang ang napupunta sa mahalagang tagumpay sa pulisiya dahil nauubos ang oras sa pagsagot sa mga kontrobersiya. Sa patuloy na pagsagot sa mga kritisismo, paulit-ulit ding na ipapakita sa audience ang mismong kritisismo. Ang isang isyung maaaring hindi sana nalaman ng maraming tao ay lalo pang naipakilala sa publiko dahil mismong mga tumututol dito ang patuloy na pinag-uusapan ito. Ang walang katapusang bangayan at kontrobersiya ay maaaring magdulot ng audience fatigue. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa pagbaba ng interes at pakikilahok ng publiko. Nakakasuka kung tutuusin na sa tuwing may ganitong pain ay halos lahat ay agad sumasawsaw at pilit nagiging eksperto upang sagutin ito. Ito mismo ang uri ng taktika na ginagamit ng mga katulad ni Christian Esguerra upang ilihis ang atensyon at sila ang magdikta kung ano ang magiging sentro ng naratibo. Nangyari na ito noong 2024 at nauwi sa kapahamakan sa halalan noong 2025. Ngayon, tila nangyayari na naman ito bilang paghahanda para sa 2028 habang kasabay nitong nililihis ang atensyon mula sa impeachment episode. Okay? Overall, I should say na tama yung observation ni Sir Herman Estrada. I do not disagree sa kanyang punto dito. Yan ay common sense na dapat sa ating lahat. Negative publicity is still publicity, ika nga. Pero may mga punto tayong dapat malaman ng publiko kung bakit ko po sinagot ang post na yan. No? Kasi mga tol, ang trabaho na pagpapakilala sa mga plans and programs sa ating gobyerno ay hindi po mula sa mga independent vlogger. Ako in particular, wala pong makakapagdikta sa akin kahit sino kung ano po ang gusto kong itapik po dito. Nasa harapan po ninyo ako, nagsasalita, sumusuporta sa ating Pangulo dahil yan po yung sinasabi ng aking puso at isipan. Hindi po ako motivated ng kung anumang interes na isinusulong ng iba. Yan man ay kagustuhan ng Pangulo o ng mga sumusuporta sa kanya, hindi ko po yan tinitingnan. Ang sa akin, ako po ay independently nagsasalita sa harapan ng publiko para po suportahan ng Pangulo at may sarili po akong diskarte. Ngayon, sinagot po natin ito. At siyempre, sinagot din niya. Ang sagot ko po, babasahin ko na lamang para mas mapabilis po tayo. Sabi ko kay Sir Herman Estrada yesterday, mangyayari lamang ito
kung may mga dedicated vloggers na opisyal na employed o engaged ng PCO para tutukan ang komunikasyon ng administrasyon. Agree o disagree? It's okay kung mag-disagree kayo dito sa sinabi ko, mga tol. Kasi, alam ninyo, ang mga plans and programs, to be honest with you, hindi po yan gusto ng algorithm. Pag hindi gusto ng algorithm, hindi yan ipopromote, maire-recommend sa YouTube channel ng mga manunood o YouTube users in short. No? Sa Facebook users among other social media platforms. Sa madaling pangunawa, mahina ang views. Kung mahina ang views, paano masusustain ng mga independent vloggers yung kanilang platforms katulad po ng Top 1 Live channel? Pagka wala nang nanonood kay Top 1 o kukaunti, hindi ito magiging sustainability para sa atin. At maaaring matigil pa yung ginagawa po natin dito dahil kakailanganin mong humanap ng alternatibo para buhayin mo mismo ang iyong pamilya. Ngayon, ang independence ng mga vloggers, ito na po yung punto natin, ay nakasalalay rin sa sustainability ng kanilang sariling platforms at programs. Mahirap itong mapanatili kung ang kanilang content ay palaging nakasentro lamang sa plans, programs at accomplishments ng administrasyon, lalo na kung hindi naman sila bahagi ng official government communications machinery. Sa madaling salita, hindi pangunahing trabaho ng independent PBBM supporters o vloggers na maging tagapagdala ng messaging ng administrasyon. Maaari silang sumuporta, magpaliwanag o magbigay ng sariling pananaw, pero hindi dapat sa kanila nakaasa ang pagpapalakas at pagpapalaganap ng government programs. Ito ang bahagi na dapat mas palakasin ng PCO. Uulitin po natin yung binasa ko. Ito ang bahagi na dapat mas palakasin ng PCO. Isang organisado, consistent, mabilis at epektibong communications strategy na kayang direktang maabot ang publiko nang hindi umaasa sa independent vloggers para gawin ang trabahong dapat manggaling mismo sa official communications team. Kaya nga, hanapan natin ngayon ng resulta ang PCO. Hanapan natin ng resulta, in particular ang pagkakatalaga kay Director Lino Lino Cayetano. Kasi sila yung mga instrumento na dapat nakakapagsulong ng mga plans and programs, mga opisyalis ng ating gobyerno, at sa pamamagitan po nila, dapat mas naipapakalat ang mga magagandang programa ng gobyernong ito at huwag iasa sa mga independent vloggers. Maliban na lamang kung merong connected sa kanila, dapat sila kumikilos dito. Real talk po tayo dyan, mga tol. Okay? Ngayon, sumagot si Sir Herman Estrada, which is valid. Ako, I always respect his insights. Napakagaling, napaka-veterano, ika nga. Nadali mo, sabi niya. Pero huwag magpapadawit sa oposisyon na sila ang gumagawa ng naratiba at talking points. Isa yan sa dahilan noong 2024-2025. Hinijack ni Sara ang narrative kaya hindi maganda ang resulta ng 2025 elections. Nasa sa atin lahat yan kung paano natin tatanggapin. Kasi alam niyo mga tol, nagtaka lang ako bakit ganoon katagal ang naging sentro ng usapan kay Christian Esguerra. No? At nasusundan pa ngayon na kay Bad naman, tapos sumusunod pa ngayon si Professor Cielo Magno. Ako tinapos ko na kung tutuusin eh. No? Ayun ang pinakapunto ni Sir Herman Estrada dito. I-call out natin once, twice, thrice. Pero wag namang araw-arawin na natin. Kasi yun na nga ang punto, nakakalimutan na yung mga dapat na pinag-uusapan pa. For the last time, sasagutin natin yung kasabwat at tanga na issue ni Christian Esguerra. For the last time, no? Para mas maging maliwanag na lamang. And this will be the last time na tatalakayin ko ito. And I hope tayong lahat mag-follow through. Balik tayo sa impeachment ni Sara Duterte. Balik tayo
sa iba pang mga mahalagang dapat na pag-usapan at itong mga sa paniniwala na ni Top 1 ngayon na mukhang hindi nagbabayad ng tamang buwis ayon sa kanilang income sa YouTube, hayaan na natin silang magsalita. Saka ipinagmamalaki ng ilan dyan na mas tumataas pa daw ang views ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo, nag-unsubscribe na kayo, di ba? Huwag nyo na pong panoorin pa. Huwag nyo na pong balik-balikan pa yung channel nila. Okay? Ngayon, napakahalaga po na mabasa po natin ang kaugnay at katotohanan tungkol po sa maling paratang. For the last time, sagutin natin ito at ito ay sa tulong ni ChatGPT. Alam niyo naman, hindi ako mahilig magsusulat. No? Mas gusto ko yung impromptu nagsasalita sa harapan ng publiko. Sa tulong ni ChatGPT, binigyan natin siya ng tamang prompt at ipaliwanag, no? Yung mga tungkol po dito sa budget insertions at ano ba yung mga pananagutan o mga implikasyon nito sa Pangulo, hindi lamang sa kasalukuyan kung hindi sa nakalipas po ng mga administrasyon. Sabi po dito, mali na tawaging tanga o kasabwat or both si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng budget insertions. Ang pagpirma ng Pangulo sa national budget ay hindi otomatikong patunay na kasabwat siya sa anumang korupsyon na maaaring mangyari kalaunan sa paggamit ng pondong nakapaloob dito. Kung pirma lang sa budget ang magiging basihan ng pagkakasangkot, magiging problema ang ganitong pamantayan dahil maaari ring iugnay sa bawat dating Pangulo ang lahat ng anomalya sa kani-kanilang administrasyon. Halimbawa, hindi sapat na sabihing kasabwat agad si Benigno Aquino III sa PDAP or pork barrel anomalies dahil may PDAP sa mga budget na nilagdaan nung kanyang termino. Yun yung hindi nakikita dito ng mga likes ni Christian Esguerra. Hindi rin otomatikong nangangahulugang personal na sangkot si Gloria Macapagal Arroyo sa bawat anomalya kaugnay ng fertilizer fund dahil nangyari ang mga ito sa kanyang administrasyon. Gayun din ang pagkakaroon ng Parmali controversy sa panahon ni Rodrigo Duterte ay hindi sa sarili lamang nito patunay na personal siyang kasabwat sa bawat questionableng transaksyon. Ang tamang pamantayan ay ebidensya ng aktwal na partisipasyon, kaalaman o pakikialam. Dapat itanong, sino ang nagdesisyon at nag-authorize ng paggastos? Sino ang nagsagawa ng procurement? Sino ang pumili o nag-award sa kontraktor? Sino ang pumirma sa mga kaugnay na dokumento? Sino o saan napunta ang pera at sino ang nakinabang? Magkaiba ang appropriation at aktwal na paggastos. Ang paglalagay ng pondo sa budget ay otorisasyon para ponduhan ang isang programa o proyekto. Hindi iyon otomatikong nangangahulugan na nagkaroon na ng anomalya o ghost project. May magkakahiwalay na yugto bago tuluyang magastos ang pondo. Budget appropriation, procurement bidding, pagpili ng kontraktor, implementation, inspection verification, payment, and audit. Magkakaibang opisyal at pribadong partido ang maaaring may responsibilidad sa bawat yugto. Kaya kailangang tukuyin kung saan nangyari ang anomalya at kung sino talaga ang sangkot. Sa oras na nilagdaan ang national budget, maaaring wala pang kontraktor, bidding, winning bidder or winning bidder, accomplishment report, delivery or actual na implementation. Kaya hindi sapat ang presidential signature lamang upang patunayang alam na ng Pangulo ang isang anomalya sa maaaring mangyari pa lamang kalaunan. Kung may ghost project, kailangang hanapin kung paano ito nangyari. Maaaring may peking accomplishment report sa buwatan ng kontraktor at opisyal, bayad sa hindi natapos na proyekto, maling certification o iba pang anomalya sa implementation. Kaya mahina
bilang nag-iisang argumento ang pirma ng Pangulo ang budget kaya kasabwat siya. Kailangan pa ring patunayan ang koneksyon niya sa mismong questionableng transaksyon. Kung may alegasyon laban sa Pangulo o sino mang opisyal, dapat imbestigahan. Mga dokumento, instructions o communications, procurement records, certifications, audit findings, daloy ng pera at mga nakinabang. Pare-pareho dapat ang pamantayan, maging Aquino, Arroyo, Duterte, Marcos o sino mang pangulo ang pinag-uusapan. Hindi dapat nagbabago ang standard of evidence. Depende sa ating suportado o kinokontra. Kaya nga, madalas sinasabi nila, di ba? What is good for the goose is good for the gander. Kung ano po ang pamantayan natin, kung paano po natin tinitingnan at sinusuportahan o kinikriticize ang isang tao, dapat ganun din po tayo sa mga kahalintulad na sitwasyon. Kaya again, for the last time, si Christian Esguerra, kung kino-call out mo si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito, dapat nagsalita ka rin in particular sa dating Pangulong Noynoy Aquino. Ngayon, puntahan po natin ang dapat tunay po nating pinag-uusapan. At dito nga po pumapasok ang napakamadamdaming pagsasalita, no? O talumpati ng dalawa. Si Secretary Vince Dizon at Secretary Benhur Abalos, kaugnay po ng kanilang matapat at may tunay na malasakit na paglilingkod sa bayan. Okay lang sa kanilang mamura. Murahin nyo kami. Sa YouTube, okay lang. Ang importante ho, naririnig namin. Ano yung naririnig namin? Yung mga hinaing. Valid po yan. Lalo ngayon, kaliwat kanan ng pag-ulan at pagbaha. At ang pinaka nakalulungkot pa dyan, may mga namamatay. Nasisirang mga personal na properties. Kaya kung tayo po'y naghihimutok, nauunawaan po yan ng ating gobyerno, pero sana naman maging makatwiran po tayo sa pag-criticize. Pakinggan po natin si Secretary Vince Dizon dito at saka si Secretary Benhur Abalos. Magkasunod po yung kanilang talumpati dito no? Sa balita po na ito ng GMA News, murahin nyo kami sa YouTube, okay lang, ang importante ho naririnig namin. Ito ang naging bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa naging flood assessment nila ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa Hagonoy at Paumbong, Bulacan. Ito yung pinakapunto ngayon na dapat alamin kung sino ba talaga ang may tunay na pananagutan dito at huwag ibintang agad-agad sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Murahin yung kami sa YouTube, okay lang. Ang importante ho, naririnig namin ang hinaing ninyo, ang kaing ninyo. Naririnig po ng Pangulo. Pag po kayong, alam nyo, paulit-ulit yung matatanong ko, di ba? Okay lang ba na nagagamit yung mga bayan sa DPWH? Sabi ko, sabi ko, okay lang. Dapat naman kayo yung mag-agot At ako po ako ngayon, ako'y galing lang sa Cordillera sa Baguio. Ang dami po nasira mga kalye, yung strawberry farm na inaasahan po ng mga farmers natin sa Benguet. Bahang-baha po. Anim na buwan sa isang taon, lubog po ang kanilang farm. Dahil sa baha. Pero meron din po mga ginawang control doon. Pero wala din po naman. Ako po, alam niyo lang po, pumunta po ako kanina sa Paumbong, noon na kumikot tayo kay Mayor Pat na kayo sa kanila nasira mga flood control na nagawa pa lang mga ilang taon pa lang ang luminas. Pero sira na. Dahil po doon, yung tubig dagat po, galing Manila Bay, pinapasok na po yung dalawang barangay natin doon. So, talaga po mapapamura ko kayo tayo. Magandang tayo kayo. Kaya huwag po kayo mag-aaral. Huwag po kayo mag-aaral. Nung nakaramdaman po ng Pangulo natin, ang hindi nyo at ang inainin nyo. Pero hihihin po ako ng... Naririnig nyo po yon? Ramdam ng ating Pangulo ang ating mga hinaing. No? Kaya
Wag lang kasi tayo masyadong magmadali mga tol. Sa katunayan, si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang Pangulo ng Pilipinas na nag-address sa ganitong extent ng paglaban sa korupsyon. Wala po isang dating Pangulo. Wala isang dating Pangulo ang nag-address ng ganito kalaki kontra korupsyon. Tapos pagbibintangan pa si Pangulong Bongbong Marcos, nakasabwat. O yun po yung ikinasama ng loob ng maraming mga nagmamahal po sa kanya. Pero again, let us focus now sa tunay na issue. At ito yung paglaban kontra korupsyon. Sina Christian Esguerra, Vlogcaster Armandin, si Professor Shelo Magno at kung sino-sino pang dilaw at pink dyan, hayaan na lang natin sila sa kanilang mga platforms. Kung feel po ninyo na sila po ay hindi na dapat panoorin, total marami na po sa inyo ang nag-unsubscribe, wag nyo na po silang panoorin pa. Kasi ako, ipinapangako ko po sa inyo na the moment na nag-unsubscribe po ako sa tao, hindi ko na po yan panonoorin pa. Last time lamang, dahil tinatanong ko si Christian Esguerra kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis, pero wala po silang maisagot. Yon, isang indikasyon po yon mga tol na sila'y lip service lang. No? Na sila'y hanggang salita lamang. Walk the talk. No? Kung talagang sila'y concern sa ating gobyerno, unahin muna nila sa kanilang mga sarili. Ang korupsyon, pangunahing dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas. Pero naniniwala din ako na ang isa sa pinakadahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas hanggang sa kasalukuyan dahil napakaraming mga Pilipino ang hindi po nagbabayad ng tamang income tax. Tingin sa iyo, Mayora, mga kababayan natin sa Lugay. Kasi talaga pong nagtagal bago kami makarating dito. At sasabihin ko po sa inyo, ang rason po dyan, napakadami pong mga proyekto dito na talagang subject ng ating administration. Mas marami pa po sa ibang bayan ng Bulacan tulad ng Kalumpit. Ito po yung ating bagong district engineers. Ito po ay siguro sa kanya pinakamabigat na trabaho sa DPWH. Kasi pinalitan po niya yung lolo kong si Henry Alcantara. May talaga dito sa nangyari ng lahat. Isa sa mga major na talaga dito sa mga nangyari kapabuyan dito. 36 years old na po. 33 years old na po ito. Pero tinanggap po niya yung hamon kahit na napakabigat. Talaga pong ilang proyektong binangkoy dito at bagyo. 6 na bilyon po. 6 na bilyong piso mula nung 4-5 years na ginagay dito. At nakita naman po natin, inikot po namin ni Mayora kanina, kasama po ng ating mga konsyal. Umiikot po kami. Nagano po, pinuntahan po namin ang mga barangay lalo na dito sa ating major river. Dito sa Adonai River and Highland River. At nakita ko talaga, butas-butas. Butas-butas po. Ating gabi yun po ang binuhos na dito. Kaya pasensya na po. Katigahan po ito ay subject ngayon ng investigation. At nakita nyo naman po, yung mga lugo-lugo ay nakatulong na ngayon. Magalo na yun, surprise. Diba? Yan ang resulta. No? Kaya, alam ninyo mga tol, once, twice, thrice, sapat na, ibigay na natin yung punto. Huwag na natin bigyan pa ng dahilan ang mga tao na yan na lip service lamang ang ginagawa. Bakit ko sinasabing lip service? Simpleng tanong, di nila kayang sagutin. Hindi pwedeng nagsasalita tayo dito sa harapan ng publiko tapos tayo mismo hindi marunong tumupad sa basic obligation po natin, ang magbayad ng tamang buwis. O dito, sinasabi ni Secretary Vince Dizon ang resulta. Nakapagpakulong na ng napakarami si Pangulong Bongbong Marcos. At sana tuldukan niya ng korte. Kasi korte ang magsasabi sa huli kung sila ba'y makukulong base na po sa kanilang mga nagawa nang meron po talagang finality. Ngayon, temporary pa lamang kasi yung detention nila dahil ongoing ang trial. Pero at least may nakikita na tayo. Marami na pong mga pera ang nabawi ng ating gobyerno. Daan-daang milyon na ibalik sa ating
gobyerno. Nagawa ba yan ng mga dating Pangulo? Di ba hindi? Kaya ako very proud akong sabihin na ang ating Pangulo, kahit nilalait nila sa natapos po nito, hindi daw po nakapag-aral, nakatapos. No? Kaya ang baba ng tingin nila kay Pangulong Bongbong Marcos, nasabihan pa ng weak, okay lang yon. Sige lang, sabihin nyo na yung mga bagay na yan. Siya lang naman yung Pangulo na inaayos ang ekonomiya ng bansa mula po sa pagkakasadlak po nito sa mga nakalipas po na panahon. Siya lamang ang Pangulo na tinatawag ninyong mahina pero nakapagpakulong sa mga tunay na big fish. Sino yon? Si Rodrigo Duterte at mga iba't iba pang mga malalakas ang kapangyarihan sa lipunan. O, kailangan pa ba nating isa-isahin yun? Hindi na, kaya tuloy na po tayo sa pakikinig po dito. Those, yan po yan ay nakatulong na ngayon. At marami po pong mga ibang kaso na parating. No, dahil po sa ginagawang paglilinis ni DE, ating bagong district engineer na si DE Kenneth at yung bagong regional director natin na si Adi Ocampo. At kaya din po kami medyo na-delay dahil po nung una po ako nakipag-meeting kay DE Kenneth. Nagtanong ako, ano ba ang gagawin sa Paubo? Kasi po, coastal barangay po tayo. Coastal town po ang Hagonoy, ang Paubo. Medyo iba po ang kaso ito. Kinikwento nga po sa akin ni Mayor kanina. Ang tubig po, lahat ng lugar, kahit umikot ka, doon nanggagaling ang tubig. Nanggagaling sa Pampanga River. Nanggagaling sa doon lang hanggang Delpecia. Tapos nanggagaling din sa Manigabi, gagaling sila sa dagat. Kaya napapalibutan po ng tubig ang Hagonoy at ang Paubo. Kaya napaka-komplikado ito. Kaya po talaga nakakagaling po talaga. At naririnig ko yung mga story ang baba po. Yung mga pumping station, yung ibang pumping station, planting na ginawa dito. Ginawa, quote and quote. Kasi kaya naman talaga ginawa. Pero, nung tinanong ko po, wala, ni plano po, wala. Ni plano, wala. Paano ka naman gagastos ng daan-daang milyon? Buti pa ng bilyon. Ni plano, wala. So, talaga po, ginawa lang po nila yun para kumita. At para magdako. Yun po ang masakit. At nakakatawa. Personal po kayo tinawagan ng aking Pangulo. Tinawagan ako at si speaking sa amin. Puntahan yung albal. Ang patuloy, ang Paubo, at tingnan mo kaagad ang nangyayari. Gusto ng Presidente ay action ng kato. Oo. Yung ito ang mahigpit na bilis. Hindi makaka-aksyon ang Pangulo po at ang mga pinagkakatiwalaan nito kung hindi po agad natin ipapaalam sa gobyerno. Kailangan po ng kooperasyon ng bawat Pilipino dito sa paglaban partikular sa korupsyon. No? Huwag yung puro salita. Simulan natin sa ating mga sarili. Kaya nga, ang gagawin ni Vince, kami nga i-explain niya, dahil technical na po ito. Kung makapansin nyo, dahil niya ang buong DPWH family ng Bulacan. Alam po natin ang nangyari ng ano dito. Masyadong binaboy ang Bulacan. Dapat lamang managot at makulong yung nagawa nito. Yung accountability, importante mo yun. Pero habang may accountability, hindi naman po pwedeng hindi gagalaw si Sir Vince. Dapat kumalaw din siya. Para kaldan yung dapat i-repair at hindi matulog sa ating mga tao. Kaya nakapos mo kanina, ang ating mga hindi sabi ko, importante tayo hindi na yan. Dahil magbibilang ng counting sa panahon natin na ito. Kasunod nyo. Para lang malinig ko ito. So yun lang pong gusto kong sabihin sa inyo kung ano pa ang kailangan ito pa po dito, no? Iiwan ko lang po yung aking camera, pero kung ano kailangan, sabi ng Pangulo, gusto ko na kanyang mental. Napakinggan po natin ang talumpati ng dalawa, no? Diyan po sa Hagonoy, Bulacan. Si Secretary Vince Dizon at si Secretary Benhur Abalos. Ang suma total ng kanilang mga sinabi, umaaksyon ang gobyerno, bukas ang ating Pangulo sa mga hinaing ng taong bayan, pero siyempre, kailangan po natin kooperasyon. Makipag-cooperate po tayo sa ating gobyerno. Kung may nakikita po tayong hindi tama,
ipaalam natin sa ating gobyerno para maaksyonan po ito. Higit sa lahat, simulan natin sa ating mga sarili. Magbayad po tayo ng tamang buwis. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.